Magandang araw mga Kai Soto fans! Ang mundo ng basketball ay puno ng mga kwento ng tagumpay, kabiguan at muling pagbangon. At sa videong ito ating tatalakayin at ikokompara ang dalawang towering figures ng basketball. Ang rising star ng Pilipinas na si Kai Soto at si Darko Milicic ang tinaguriang isa sa mga pinakamalaking draft busts sa kasaysayan ng NBA. Sa paghahambing na ito, bibigyan din natin ang kalamangan ni Kai Soto, particular na sa kanyang disiplina, work ethic at mas positibong landas ng kanyang karera kumpara kay Darko Milicic. Si Darko ay naging tanyag bilang ikalawang overall pick ng Detroit Pistons sa 2003 NBA draft. At sa draft na yon, naungusan niya ang mga hinahangaan ngayon tulad ni Carmelo Anthony, Chris Bosh at Dwayne Wade. Subalit sa kabila ng mataas na inaasahan, hindi niya napatunayan ang kanyang halaga sa liga. Ang kanyang NBA career ay nagtapos sa pagka-bounce sa 6 na kupunan sa loob ng 9 na season na may pinakamagandang average na 8.8 points lamang sa isang season. Samantala si Kai ay isang batang manlalaro na mabilis na nagiging simbolo ng pag-asa para sa basketball ng Pilipinas. Mula sa kanyang pagsimula sa Batang Gilas, hanggang sa paglaro niya sa NBL Australia, G-League Team Ignite at ngayon sa Japan B-League, patuloy niyang pinapakita ang kanyang talento at determinasyon. Bagamat hindi pa siya nakapaglaro sa NBA, ang kanyang landas ay puno ng potensyal at dedikasyon. At isa sa mga pinakamalaking pagkakaiba ni Kai Soto at Darko Milicic ay ang kanilang work ethic. Si Kai ay kilala sa kanyang pagiging masipag at dedicated sa kanyang craft. Sa kabila ng mga hadlang tulad ng pagiging undrafted sa NBA, patuloy siyang nagtrabaho upang patunayan ang kanyang kakayahan sa iba't ibang liga sa buong mundo. Sa Japan B-League, nagpakitang gilas si Kai sa kanyang average na 15 points, 10 rebounds and 1.3 blocks kada laro. Well, sa kabilang banda naman, si Darko Milicic ay madalas na nababansagan bilang kulang sa disiplina. Bagamat may likas na talento at physical na katangian, hindi siya nagpakita ng parehong level ng determinasyon at madalas din siyang masangkot sa mga kontrobersya at nabigong i-develop ang kanyang laro dahilan upang mabilis siyang nabansagang bust. Si Kai ay isang estudyante ng laro, laging bukas sa pagkatuto mula sa kanyang mga coaches at teammates. Ang kanyang stint sa iba't ibang liga ay nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-adjust sa iba't ibang estilo ng paglalaro. Sa kanyang paglalaro sa Japan B-League, pinatunayan ni Kai na kaya niya makipagsabayan sa mga mas matatangkad at mas bihasang manlalaro. Si Darko Milicic sa kabilang banda ay tila nahirapan sa pag-adapt. Ang pressure na dala ng pagiging high draft pick ay nagdulot ng negatibong epekto sa kanyang kumpiyansa. Hindi rin siya nakitaan ng inisyatibong kabutihan ang kanyang laro upang maangkop siya sa NBA. Ang mental toughness ay isa pang aspeto kung saan nangingibabaw si Kai. Sa murang edad, natutunan niyang harapin ang mga kritisismo at expectation mula sa kanyang bansa at mga tagahanga. Ang kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkabigo, tulad ng hindi pag-draft sa kanya ng NBA, ay patunay ng kanyang determinasyon na magtagumpay. Samantala si Darko Milicic ay kilala sa pagkakaroon ng emotional outburst at kawalan ng focus. Sa kabila ng potensyal, hindi niya na-handle ang pressure ng pagiging ikalawang overall pick. Ang kanyang mental na kahinaan ay nagresulta sa maagang pagtatapos ng kanyang karera sa NBA. Bagamat parehong malalaki at may likas na talento, ang pagkakaiba sa landas ng karera ni Kai Soto at Darko Milicic ay nagmumula sa kanilang ugali at dedikasyon. Si Darko ay nagkaroon ng pagkakataong maging bahagi ng isa sa pinakamahusay na draft classes sa kasaysayan, ngunit hindi niya nagamit ang kanyang potensyal. Sa kabilang banda naman, si Kai ay patuloy na nagpapakita ng progressive career. Ang kanyang kasalukuyang tagumpay sa Japan B-League at ang posibilidad na maging unang full-blooded Filipino sa NBA ay nagpapakita ng kanyang pangmatagalang impact sa laro. At higit pa rito, si Kai ay inspirasyon ng maraming kabataang Pinoy na nangangarap na makapasok sa global basketball stage. Habang si Darko
ay madalas na ginagamit bilang halimbawa ng unrealized potential. Ito ang nagiging mahalagang paalala sa mga atleta tulad ni Kai. Si Darko, bagamat may likas na talento at physical na abilidad, ay hindi nagtagumpay na tuparin ang mga inaasahan sa kanya dahil sa kakulangan ng tamang work ethic at mental toughness. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing babala sa sinumang manlalaro na umaasa lamang sa talento, ngunit hindi nagsusumikap upang maabot ang kanyang pinakamataas na potensyal. Well, sa kabilang banda, si Kai ay kumakatawan sa kabaligtaran. Isang manlalaro na ginagamit ang bawat pagkakataon upang magpursige at pagbutihin ang kanyang sarili. Ang determinasyon at pagsusumikap ni Kai ang natatangi sa kanya mula sa maraming manlalaro. Sa kabila ng mga pagsubok tulad ng hindi pag-draft sa NBA, patuloy niyang pinapakita ang kanyang dedikasyon sa laro. Ang kanyang tagumpay sa iba't ibang liga, kabilang ang Japan B-League, ay patunay na hindi lamang talento ang susi ng tagumpay. Sa halip, ito ay resulta ng tamang mindset, pagiging masunurin sa mga coaches, at ang pagnanais na patuloy na matuto at mag-improve. Ang ganitong ugali ay siyang nagpapatibay kay Kai bilang isang inspirasyon, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ng basketball. Ang kwento ni Darko Milicic ay mahalagang aral para sa mga manlalaro tulad ni Kai. Pinapakita nito na ang pressure at mataas na expectations ay hindi sapat na dahilan upang magtagumpay. Sa halip, kailangang mag-focus sa mga aspeto tulad ng disiplina, humility at willingness na magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa iba. Si Kai na kilala sa kanyang pagiging bukas sa mga payo ng kanyang coaches at kakayahang mag-adjust sa iba't ibang playing styles, ay nagpapakita kung paano dapat tumugon ang isang manlalaro sa mga hamon sa kanilang karera. Ang tagumpay ni Kai ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong bansang Pilipinas na kanyang kinakatawan. Ang kanyang pagiging role model para sa kabataan ay nagpapatunay na ang sipag at tiyaga ay nagbubunga ng magandang resulta. Ang mga manlalarong Pinoy ay may bagong standard na susundan sa katauhan ni Kai. Isang manlalaro na hindi natatakot magkamali pero laging bumabangon upang patunayan ang kanyang halaga. Sa ganitong paraan, nagiging inspirasyon siya para sa mga susunod na henerasyon ng mga atleta. Well, sa huli, ang landas ni Kai ay nagbibigay ng pag-asa sa maraming Pinoy na maabot ang global stage ng basketball. At kung ipagpatuloy niya ang kanyang dedikasyon at pananampalataya sa kanyang proseso, tiyak na magiging bahagi si Kai ng basketball history. Hindi lamang bilang isang manlalaro, kundi bilang isang simbolo ng tagumpay na bunga ng pagsusumikap at tamang asal. Si Kai ay patuloy na magiging liwanag para sa maraming nangangarap sa mundo ng basketball.